Magandang araw po sa ating lahat, mga titos and titas, and welcome po dito sa ating Grinding the Futures webinar. Yan, alam ko marami nang excited para dito sa futures trading. But before po kayo sumabak, no, kailangan po equip muna tayo bago natin sabakin yan, no? So si Tito, kahit na nagte-trade tayo sa spot, nung sumabak tayo sa futures, ay talaga naman, no? Ibang klasing chaos ang nando sa futures. Kaya may mga bugbog tayong dinanas, okay? But because of that, no, because of that experience, we have mastered the craft already after several failures, gains and pains and gains, no? We have mastered a technique na i-share natin sa inyo today. Okay, para po saan? Para hindi nyo nadanasin, again ha, hindi nyo nadanasin yung mga dinanas ko ng mga titos at titas. So, I will share with you my overall experience sa pagtitrade ng futures and my observation dun sa market ng futures, no? Although similar ang futures sa galaw ng spot, okay? Pero since we are using leverage, naka-steroid po, no? Naka-steroid siya. So this is a very risky, no, na area ng crypto, but also, no, very rewarding if you can master it. Yan. Ready na kayo? So ito mga pag-uusapan natin today. Unahin na po natin ito mga topics natin, ha. Futures casino mindset. Okay, so unahin natin ang mindset. So isa na yan. Mindset kailangan dito, no, mga titos and titas. Common terminologies, risk involved. So mindset, pangalawang topic natin, risk management. Okay? Yan po, importante dito. May tama kang mindset pero wala kang risk management, sunog ka pa rin. Ayan, ha. So dalawa na po yan. Opportunities and disasters, ikukwento natin sa inyo mga opportunities and possible disasters. Managing risk, okay, importante yan. So kasama sa risk management, ano yung mga risk management na i-apply natin when trading futures, how to start, how to bet, rotation play, continuation play. So ito na po yung skill set, mga titos and titas. And syempre, may konting Tito move si Tito, no? So sa webinar po na to, tatlo po ang focus na matututunan nyo. Your mindset, okay, risk management, and the skill set. Okay po. So, kung marunong na po kayo sa practical charting or yung basic na charting in finding support and resistance, makakatulong po yon, no? Makakatulong po ng malaki yon sa pagte-trade nyo itong futures. Pero may mga iba tayong mga techniques. So, i-improve pa natin yung skill set na yan na applicable po sa trading ng futures.